Yun guys, papunta tayo sa pinagpaprinta natin ng sticker. Medyo mainit. Kasama ko siya. Sino ba yan? Kasama ko na naman yan. Hindi naman nagsushooting dun. Kaya shooting. So malapit lang naman dito yon. Malapit lang sa bahay namin yung pinagpaprinta ko ng sticker. Kaya hindi na ako nag-helmet. Pero kasi tayo release na bago. Dalawa. Sa nagre-design tayo ng sticker. Kagising lang din namin halos kagising lang din namin. Ayun, pagkatapos namin dito, bibili kami ng cat food ni Rico. Kanina pagka uwi ko, pagkakuha ko nito, ano na naman sumusunod-sunod na naman sa paa ko Tatapak-tapakan na naman siya Hindi ko muna hindi ko makabit Ito kumakalog saka baka matanggal. May pasok-pasok siya mamaya diba? May pasok ka pa mamaya. May pasok-pasok siya mamaya So ngayon ko na dinaanan. Sa baka kasi sarado na yun pagkagabi. So yun, mamaya na lang ulit pagka nakuha na natin yung sticker. Update namin kayo tungkol dun sa bago nating i-release. Mamaya na natin sabihin kung ano yun. Da-drive muna ako. Sa mga nakakaalam nitong lugar na to, sa ano lang to, sa Harbag. Papunta tayo ng Alapan yata, Alapan. Papunta tayo ng Alapan. Malaokog. Grabe, sobrang init. Ano oras ba? Alas 2? Mag-aalas 3. Mag-aalas 3 pa lang. Sobrang init pa rin. Ayun, may McDo na dito. Tagal na yan, bukas. Buti walang traffic ngayon. Uy, karakol. May karakol pala ngayon dito guys. Parang parang mali ako ng pinasukan. Dapat pala doon na ako dumaan talaga sa kabila. Takaw. Ayun na. Ayun na yung Kalbaryo. Ikot kaya tayo doon. Mamaya pa yan. Ikot ako. Ikot tayo guys. Karakol Yun guys aftermath. Ikot kami. Ikot kami. May karakol wala. Sa ating daanan. Doon kami dadaan sa Nia Road. Hindi mo lang sinabihan. Medyo malayo-layo na iikot to, pero sana may daanan yata dyan. Di ba may daanan dyan? Ay, di ba? Yung di ba dyan tayo tumaan nung nakaraan? Pangarbag. Hindi, dito tayo tumaan nun nagpa-check up ka dyan Ayun, nagpa-check up siya dyan dati kay Queen. Tapos sarado yung daanan dun sa kabila. So dito kami tumaan. Ang lawas nito dun pa rin sa Carbag. So yun. Mamaya na lang ulit, mahaba-haba pang biyahe to Yun. Nakaikot na kami.
Nandito na kami sa other end. Sa other side. Sana hindi pa dumarating yung karakol. Mamaya paglabas natin, nandyan na yung karakol. Pagkakuha natin ng sticker. Sana wala pa. Lapit-lapit na naman nandito yun eh. Lapit-lapit na lang dito yun. Medyo. Alam ko medyo malapit-lapit. So may ano yun eh. Walang pangalan ng subdivision, umutang ko. Hindi mo tayo mayaman para magpamana. San Agustin. Saan na ba yun? Basta sa may 7-Eleven yun. Dun sa last time na may nasa sulog. Yon dito sa Boston Heights. Boston Heights pala pangalan niya. Boston Heights. Yun. Nandito na kami sa loob ng subdivision. Nagpasa na namin yung karakol. Nagano kami, other way. Nag long cut kami. Long cut yun. Layo dun eh. Bubusgas ko eh. Yun, mamaya na lang ulit pag nakuha na namin yung sticker. Papakita namin sa inyo kung anong itsura. Pakita ko sa inyo yan kung anong itsura ng sticker. Abangan nyo yan guys. Sana i-sold out nyo naman. Sold out nyo naman guys. Hirap na ako dito. Tuyot tayo ngayong May eh. May ngayon di ba? Tuyot tayo ngayong May. Ewan ko bakit. Hindi katulad nung March ano eh, sagana tayo sa 20 ngayon. Tuyot tayo ngayong May. Dagdagan nyo naman benta ko guys. Masasabi mo be? Ano masasabi mo? Mainit. Hindi ata tumulog. Dito na kami sa kuwaran ng pinagawa na kami sticker. Parang walang tao. Tao yan, tulog lang yan. Sana hindi natin maabutan yung ano mamaya yung karakol. Ligat pa nga. Ha? Sana hindi natin maabutan yung karakol mamaya. Ba't na siya? Wala na siyang data. Doon. Ito na yung sticker natin. Pinalakihan ko na yung sticker natin para malaki yung size. Diba? Bago natin yung sticker. Evil ayan. Yun no. Ito pa oh. Excited na ba kayo guys? Wow, ganda ng ulay. Ano masasabi mo? Galing. Ha? Magaling. Sino? Yung sticker. Nagtanong ka. Init. Ayun, bili na kami ng ano. Init. Ang bibili natin? Ha? Ang bibili natin? Kain ni Kiri. Kain ni Kiri. Bibilang pa kasi yung ano yun. Okay.
Bibilang pa kasi ng pagkain si Kiri, patay na yun. Ayun, sa di nakakilala kay Rico na sabi niya rookie daw. Baliw yan eh. Si Rico yung pusa namin na puti. Cookie. Yung sumunod kay Kiri. Si Kiri kasi yung pusa namin na black naman. Namatay kasi yung si Kiri. Ewan ko ba't naubos yung buhay nun. Siyam yun eh. Zero agad. Baka dumating sa amin yun, ano na, 1 na lang buhay niya. Paano dumating sa atin yung isa na lang buhay nun, no? Patay agad eh. Hindi mo lang umabot ng birthday. So yun, si Kiri yung pinakamabait na pusa namin eh. Ano ba yun, no? One way. One way, tama dito. Si Kiri yung pinakamabait na pusa namin. Ba't ko sinabi na ano siya, na pinakamabait? Parang hindi ata yun ano, hindi niya ata naging hobby yung ano, mga gat. Kahit yung ano, kahit sa laro, kahit yung nakikipaglaro, hindi siya nangangagat. Saka ano siya, madali siya pagsabihan. Madali pagsabihan si Kiri. Saka ano, na-train ko yun eh. May video ako na ano eh. May video ako na gumagawa ng tricks yun si Kiri. Dali, saglit ko lang tinuruan yun. Parang 2 beses lang yata. No. Parang 2 beses ko lang siyang tinrain. Marunong na siya nung ano. Siguro 4 na tricks yata alam niya. Yung turn around. May habang mga pusa dito. Hindi lumilingon pag tumatawid. Yun, turn around, sit. Up niya yung ano, stand up. Tapos ano pa yung isa ba? Yung high five. O hindi siya mag high five. So yun, hindi ko pa muna tinuturuan si Rico ngayon eh. Kasi ano pa, medyo bata pa siya. Kaya ako muna siyang maglaro. Si Kiri kasi dumating sa amin ano na eh. Parang 6 months na yata o 5 months. So medyo malaki-laki na. 4 ba? O 4. Eh si Rico anong February yun eh. March, April, May. 3 months pa lang si Rico. Maliit pa, bata pa. So ano pa, naghahanap pa yun ng kalinga ng ano, ng magulang. Kaya hindi ko muna inaano, hindi ko muna tinitrain. So yun, mamaya balik natin yung kwentuhan natin mamaya pag uwi ko. Bili muna tayo ng ano, ng cat food ni Rico. Sana walang traffic. Bili ka na. Kaya nga, ito, bumili ka na oh. Oh. Ano yun? May sabihin mo, tingin mo 100. $105 na daw. Diba ganito yung kulungan niya, ano ba? Ni Kiri. Kaya niya naman sirain yan eh. Nantok pa siya oh. Nakabili na kami ng pagkain ni Rico. Mahal na. Mahal siya ng 5 piso. Yun, pabalik na kami. Parang sigaw umakyat oh.
Ito. Whatever. Wala na akong gas. Samahan nyo ako mamaya. Mag-aano tayo. Samahan nyo ako mamaya. Mag-aayos tayo. Bote tayo ng ilang perfume para sa product shoot. Para makapag-post na tayo sa page. Ayun si Rico. Say hi, Rico. Malambing yan. Gusto lagi natutulog katabi. Gusto lagi katabi matulog. Si Kiri kasi bihira siya tumabi sa amin matulog. Lagi siya nasa ilalim ng kama. Pero ito laging gusto lagi katabi namin sa kama. Si Kiri lagi nasa ilalim eh. Pero pag natutulog din sa amin, nasa ulunan namin lagi. Ito naman, may sarili siyang bahay. May sarili siyang tulugan yung kulay pink. Di ba, no? Di ba? Di ba, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ayan. Nakarating na kami dito sa bahay. Medyo makalat lang yung aking computer table. Kasi, bukod sa gumagawa ako ng pabango, ako'y isa rin akong artist. Nagdodrawing din ako. Ayan. Meron tayong mga ginagawang mga art. Hindi pakita yung iba. Iba na lang. Medyo nagtatry ako ng mag-drawing ng charcoal. Kasi talaga ako graphite. Nagtatry ako mag-drawing ng charcoal. Medyo nahihirapan pa ako sa mag-controlin yung charcoal. Medyo. Pero ito charcoal to. Pero ibang paper, ibang pencil. Gamit ko dito Generals. Saka charcoal powder. Kaya mapapansin nyo, lagi madumi kamay ko. Tapos, ito yung first time kong mag-try ng colored pencil. Saka ng tawag dito, acrylic markers. Ayan. Yung pinakauna kong tinry is yung apple. Pinakauna kong try ng colored pencil. And then next, itong orange. And then ito naman, acrylic marker naman ito. Sa ito. Yan, acrylic marker yan, dalawang yan. Practice. Tapos ito, colored pencil. Nagtatry lang ako ng skin tone. Hindi kasi ako marunong talaga ng colors eh. Tapos, hindi ko pa tapos. Yan. Parang off kasi sa akin yung yung proportion niya, kaya parang tinamad akong gawin. Parang gusto ko kasi ulitin. Si Nikki. Ano naman. Kaya mapapansin nyo, laging madumi ang aking hands. Kasi yung charcoal, makalat talaga yan. Diba? Tulad yan. Kakahawa ko lang. Ang dumi na naman. Saka yung niya, yung sa charcoal, medyo mahirap siyang tanggalin sa kuko, sa loob. Ngayon, nagmamarka kasi talaga siya. Anyway, pakita natin ulit yung mga stickers natin. Mapapansin nyo, tingin ako ng tingin dito sa kaliwa. Dito kasi yung monitor. So yun, ito yung ating bagong design sa Sozo, at yung bago natin Eye of Ra, the design natin ng Blaze Chevalier,
highly graphic na tayo. Cosmos pala, Cosmos. Yan. Ilan pala yun? Parang kulang. Para sa, ay hindi pala, sakto lang. So ito sila. Yan, ito sila. Yan, ito sila. Yun, i-announce natin yan, yung mga bago. May makulit na naman dito na pusa. Ano? Mas ka nga dyan, mas ka dyan. Dito ka na naman naglalaro. Mas ka dyan. Ayan, dito na naman siya naglalaro. Eto, pag nagbubukas ako ng computer, lagi na lang siya nandito. Kahit may tao dun sa kabila, sa kwarto. Lagi na lang nandito yan. Favorite person ako niyan eh. Diba? Sabi mo yes! Nakabutin pa yung camera. Sabi mo yes! Sabi mo. Inaabot niya yung camera. Ayun o. Sabi mo, oh, inaabot niya yung camera. Sabi mo, ayun o. Ayun o. Inukuha niya. Inukuha niya. Ayun. Kamakulit. Doon ka na kasi sa kabila. May gagawin ako. Yun. Ano muna tayo. Magbabattle muna tayo ng mga bago natin para i-shoot natin sa product shoot. Pag-usapan natin tungkol sa pag-i-start ng business mamaya. Ayun. Tapos na tayo magbote. Yung mga binote natin ngayon is yung ating bagong version ng Chevalier. Ito. Ayan. Bakit ko sinabing bagong version? Kasi pinalitan natin yung design. Pero same quality pa rin yan ng juice. And from normal na bottle cap natin, naka-magnetic cap na rin yung Chevalier natin. Bukod doon, sinabay na rin natin tong Sozo natin. Yan. Naka-magnetic cap na rin siya. And redesign na rin siya. At syempre, meron tayong dalawang bagong lalabas. Yung Eye of Ra at yung Cosmos. Yan. Pareho sila naka-magnetic cap na rin. And yan. So yun, mapapansin nyo, nagre-design tayo from simple lang. Ano na rin tayo, highly graphic. Parang para sa akin kasi feeling ko mas ma-express natin yung story behind dun sa perfume, kung ano yung pinoportray niya. Check nyo to, check nyo itong mga bago natin. Nalagay naman natin yan sa description. Check nyo yan, nalagay naman natin yan sa description, yung link nyan ng ano natin, ng Shopee link natin. Yun lang naman yung pinunta natin kanina doon. Kinabit lang natin yung mga stickers dahil nagpalit na nga tayo na stickers. Yung Blaze wala pa kasi hindi pa siya hindi pa available yung yung juice. Hindi pa siya ready. So hindi muna tayo nag-battle. Kaya saka na yun yung Blaze natin. Next na i-release natin is yung Hasibat at saka Biri. Total malapit na magtagulan. Paano nga ba mag-start ng business? Tara, pag-usapan natin. Paano nga ba mag-start ng business? Una sa lahat, lagi mong tatandaan na kapag may pinapasok ang business or ano man yan, bukod sa business is yung hilig or hobby. Bukod sa gusto mo siya,
dapat aware ka din kung paano tumatakbo yung industry nung kinahihiligan mo. Katulad sa perfume, dapat alam mo yun kung paano ba tumatakbo yung industriya, ano yung mga mabenta, ano yung dapat mong iwasan, ano yung sa palagay mo na hindi papatok sa tao, ano yung sa tingin mong makakabuti sa'yo. Pero ano na yun on the latter part na yun ng business bago yun, unang-una dapat alam mo yung product mo. Dapat meron kang better understanding kung ano ba yung product mo. Kasi unang-una sa lahat, kapag meron nagtanong sa'yo na customer, syempre, ikaw bilang owner, lahat ng itatanong nila, dapat may sagot ka. Kung wala ka man sagot ngayon, syempre, take time to research pa rin. Kasi, ang hirap magbenta kung ikaw mismo hindi mo alam yung binibenta mo. Paano magtitiwala sa'yo yung customer mo, diba? So, number one yan, always look for your niche. Iba kasi nagbebenta lang sila for the sake of money. Well, lahat naman tayo. Siyempre, kasama pa rin dyan yung dapat may passion ka pa rin dun sa ginagawa mo, na bukod sa nagbebenta ka is gusto mo rin yung ginagawa mo, hindi lang pera yung gusto mo. Sino ba may ayaw ng pera, di ba? Pero dapat gusto mo rin yung ginagawa mo. Ayun, pangalawa, bukod sa dapat alam mo yung binibenta mo, alam mo yung ginagawa mo, dapat alam mo rin kung sino yung target market mo. Kilalanin mo yung target market mo at magkaroon ka ng feasibility study. Paano ba ginagawa yung feasibility study na yan? Magche-check ka. Meron tayong mga tinatawag na competitors check. Check mo yung mga competitors mo. Well, hindi naman siya piracy or pang-i-spy. Pero syempre, doon sa ano na yun, sa competitors check na ginagawa mo, nag-gain ka na rin ng knowledge kung ano ba yung sa tingin mong feasible na ibenta, ano yung hindi. Di ba? Kasi ako, before ako magbenta, consumer din ako muna. So, yung mga nako-consume ko na or na purchase ko na product from local, natatest ko rin siya, natatry ko rin siya. And since meron akong perspective ng consumer, magiging malaking tulong yun para sa akin. Na at least hindi lang isang POV yung meron ako. Meron din akong POV na consumer and as an owner. So yun. So as a consumer, ano ba yung ayaw ko? Ano yung gusto ko? Ano yung hinahanap ko? Malaking tulong yun. And makikita mo rin yun kapag ka nagche-check ka sa for example, online shop ng mga other local owners. Ano ba yung mga review nila? Ano yung mga pinakamabenta nila? Yung most sought after. Sobrang laking tulong yan as a business owner, as a starting business owner. So yun, pangatlo, syempre, lagi mo tatandaan na all legalities. So dapat legal. Well, as starting naman, for example, hindi ka pa naman magbebenta online and gusto mo magbenta lang muna sa mga friends mo, family, friends, workmates, okay lang yan. Don't have to register it already kasi nagtatry ka pa lang. Marami nagfa-fail na nagre-register agad sila. Well, that's fine, pero if you are just trying it out pa and hindi ka pa fully committed, wag muna. Malaki yung talo mo dun kasi filing for legality is the same process. Minsan nga mas matrabaho pa yung pag-file ng bankruptcy sa BIR. Not that I am telling you not to be
not to register your business. Pero syempre, you need to be very strategic kung kailan nyo ba siya i-register. So lagi nyo tatandaan yung SMART. Ano ba yung SMART? S stands for specific, M for measurable, and A for achievable, R for relevant or reasonable, realistic, result-based, and T for time-bound. Sobrang importante niyan. So, kailangan nakakaroon din kayo ng study before kayo lumarga kasi alam niyo naman pag nagbi-business kayo dito sa Pilipinas, pera ang kalaban mo. Mahirap kumita dito lalo pa nag-i-start ka pa lang. Bukod sa kalabo mo yung pera. Kalabo. Anyway. So yun. Finding your niche is easy. Well, actually not for all, pero madali lang yun. Finding your niche is easy. Ang kailangan mo lang tandaan sa sarili mo is yun nga, kailangan sobrang focus ka doon and alam mo yung ginagawa mo. Another step, number 4 is yung dapat bukod sa hands-on. Sa una kasi kailangan mo talaga maging hands-on. Lahat nung pasigot-sigot dapat alam mo. Una, kailangan ikaw mismo maghahanap ka ng suppliers. It doesn't matter kung local or international. Pero for me kasi nag-start ako local. Hanap ka ng suppliers, and ang number 1 na mali ng ibang brand owners or ng ibang business owners, isa lang yung supplier nila. Yan yung number 1 na mali. Nag-i-stick sila sa isang supplier. Bakit sila nag-i-stick sa isang supplier? Kasi mas makakatipid. Makakatipid ka dun sa cost ng transport, cost of goods. All in all, mas makakatipid ka. Kasi bulk na yun eh. Diba? Pero kasi there are times na mako-compromise mo yung quality ng product mo. Bakit ko sinabi yan? Not every raw material from one supplier is good. Meron lang silang certain product or material na maganda yung quality pero yung iba hindi. So huwag kang matakot maghanap ng supplier. Ako, ang supplier ko madami. Sobrang dami ko supplier. Supplier ko sa raw material. Supplier ko sa mga alcohol, sa bottles, iba-iba yan lahat. Though sa bawat supplier na yon, available yan sa kanila lahat. Pero hindi ako nag-i-stick sa isa. So for example, yung supplier ko sa bottle iba. Supplier ko sa fixative iba. Supplier ko sa sa sticker iba. Supplier ko sa raw materials iba. So iba-iba sila lahat. Supplier ko sa box iba din. So iba-iba sila. And huwag kayong matakot magkaroon ng iba-ibang supplier. As long as you are keeping records, keeping track, or keeping the records of your expenses. Sobrang importante niyan. Yun, makaka-survive ka. Well, sa naman, when it comes to marketing naman kasi yung yung business mo. For me, isa rin yan sa pinakamahirap. Well, mas madali siya ngayon compared before kasi meron na tayong online eh. Di ba? Meron na tayong online marketing. You just have to post sa Facebook and then yun na. Nakapag-market ka na. Pero ang biggest question dyan is
paano ka makaka-reach sa mga tao hindi mo kilala. If you are just posting it sa wall mo, tapos naka-private ka, di ba? So diyan na pumapasok yung networking. Kailangan mo makipag-network sa iba't ibang tao through groups, through any other online platforms, not just Facebook, pero andyan malaking tulong din yung TikTok. Threads, meron din sa Threads. Pero hindi ako masyado kasi sa IG. More on Facebook ako, Facebook, TikTok. Pero ngayon, more on Facebook. Some are gumagastos sa ads. Well, ginawa ko rin naman yon before. Pero kasi I don't see it working yung pag-ads. Kasi kailangan mo maging talaga targeted. Hindi kasi siya when you pay for ads, in general yung na reach nung post mo ay more on talaga alam mo yun, yung organic growth. Yun, medyo matagal lang yung process, pero kasi if na-try nila yung product mo and it's good naman, di ba? Sila na mismo yung magba-market para sa'yo. So yun yung tinatawag natin na word of mouth. That's how you grow organically. Pero yun, tulad nga ng kahit sinong business owner, hindi lahat ng araw may benta ka. Tulad niyan, sabi ko kanina, di ba? Tuyot ako ngayong May. Sobrang tuyot talaga ako. Medyo mahina yung benta talaga ngayong May. Siguro dahil din sa issue. Pero nung March medyo malakas Sa anong December, malakas tayo nung December. Siyempre, Pasko, maraming magbibigay ng regalo. So yun, lagi nyo na tandaan na kapag meron kayong benta, magtatabi kayo for, alam niyo sa mga tuyot na araw para hindi kayo nasisiro. Well, in my case kasi medyo ang hirap talaga medyo nahirapan masyado mag-market itong mga nakaraang buwan dahil siguro na din sa issue ng metal. So we have to really pause muna and put the page on hiatus and focus on other things muna na mapagkakitaan. Pero hindi naman tayo totally nag-zero. Nagbebenta pa rin naman tayo. Yun lang, hindi lang kasing loud nung nakaraan. Pero at least, di ba, may sumusuporta pa rin. So, sobrang thankful ako dun sa mga sumusuporta sa atin. Na talaga sila, nagre-repeat buy sila. Sana magtuloy-tuloy. And sana kapag magtuloy-tuloy yun, maparami na rin natin yung natin, sent list natin. And sana ma-release natin yung niche line natin. Nakita kasi ako dito Facebook. Nag-GTA. Tatagaan. So sana magtuloy-tuloy para ma-release na natin yung natin, yung niche line natin. Papakita ko sa inyo yung yung concept niya. Pero hindi pa siguro ngayon. Pero yun, meron na tayong sample kasi nung nung summer of 98. Pero hindi natin ma-release May gusto kong baguhin dun sa may gusto kong dagdag. Hindi pa siya final kasi talaga. Pero yun, yun lang naman. Sana nagustuhan nyo and sana kahit pa paano may na-share ako sa inyo yung tungkol sa pag-i-start ng business. Na natin yan, pag-usapan natin yan na mas detailed sa ibang video. Pero ayun, pinakita ko lang naman kasi sa inyo kung
ano ba yung process na nangyayari. Well, hindi naman yung isang buong process. Yung ano lang, yung isang process lang na nangyayari kung paano ba natin na bubuo tong product natin. Yun nga, yun sa sticker. Hindi kasi ako hindi ako fan ng pa-deliver mo na lang. Gusto ko talaga kasi hands-on. Gusto ko nakikita ko talaga. Gusto ko pinupuntahan ko mismo yung supplier ko. Nakakausap ko sila. So yun, hanggang dito na lang muna. Sana supportahan niyo yung business namin and sana nag-enjoy kayo dito sa short video na ginawa ko. Short vlog for the day. And sana mag-subscribe din kayo sa channel. And magkakaroon tayo ng mga perfume review sa mga susunod na video sa TikTok siguro, pero meron din tayo sa sa YouTube. Yun, sa mga hindi familiar sa The Local Frags PH, join kayo dun. Andun lahat ng mga mga brand owners, mga local brand owners, iba't iba. Support local tayo, guys. Hanggang sa muli, peace.